Good morning guys, bali July 13, 2024. Pang 8 days ko ngayon after ng operation ng rhinoplasty ko. Yan. Kapon lang tinanggal yung tahi nito. Kaya kung mapapansin nyo guys, wait lang ay sugat-sugat pa dito yung pinagtanggalan ng tahi. Okay. Kahapon lang siya tinanggal. Nung pang 7 days, bumalik ako sa Cosmed para tanggalin na yung tahi. Okay. Bali pang 8 days ko ngayon. So, itong video na to may kinalaman to sa question and answer. So, yung sa mga nagtatanong, kasi during my rhinoplasty journey, nung nag-post ako sa Facebook, may mga nagtanong tungkol sa pagpapa-rhinoplasty ko. So, try nating sagutin yung mga ilang katanungan nila para at least binlog ko na siya para at least masagot natin yung mga ilang katanungan guys regarding dito sa journey ko sa rhinoplasty ko guys. Okay. Sasalaming lang ako kasi medyo hindi ko ganong nababasa yung mga tanong nila sa Facebook. Okay. Bali, nagpa-rhinoplasty nga pala ako noong July 5, 2024 sa Cosmed by Dr. Ferdinand Lacson. Then, after 4 days, pinabalik nila ako para tanggalin yung tahi. Tahi dito. Yan. Yun dito. Then, sa pang 7 days, tinanggal naman nila yung tahi dito sa dalawang gilid. Okay. Bakit ako nagkaroon ng tahi dito tsaka dito sa dalawang gilid? Okay. Kasi, ang kinuha kong package is yung rhinoplasty US silicone with sexy alar. Yung sexy alar, kasi ito yung alar natin, kinat siya para mas magmukha siyang matangos at sexy. Yun yung tinatawag na sexy alar. Yan. Tapos, nag-procedure din na, dinagdag ni Doc yung tip defatting. Ito yung tip natin na kung saan nagbawas siya ng taba. Kung mapapansin nyo, hindi naman ako kinuha na ng cartridge dito para ilagay dito. Kasi nga, medyo may katabaan na yung ilong ko at makapal na. So, ang ginawa na lang, tinanggalan to ng taba. Kaya yun yung tinatawag na tip defatting. Tinanggalan siya ng taba, pinasexy dito, kaya mas nagmukha siyang matangos. Actually, pang 8 days pa lang siya today, July 13, 2024. Kaya medyo may maga pa ng konti dito. May maga pa. Mas tatangos pa yan sa mga susunod na araw kung kailan totaling naghilom na yung pinakasugat niya. Kasi katatanggal nga lang ng sinulid kahapon. Okay? So, tanungin ko na yung mga basic question na na-encounter ko o tanong nila sa Facebook. Question number 1. Anong procedure ng rhinoplasty ang kinuha mong package? Okay. Ang kinuha kong package ay yung US silicone with sexy alar and tip defatting. Okay. Bali, nakuha kong package siya is 50,000 pesos US silicone. Kasi bukod sa US silicone, meron din Korean silicone. Anong pagkakaiba niya? Yung US silicone kasi is matagal na siya. Medyo yung hard. Okay, papakita ko dito kung ano itsura ng US silicone. Yan. Papakita ko dito yung picture. At yung difference ng US silicone sa Korean silicone, ipapakita ko rin dito. Okay? Papakita ko dyan. Bali, ang pagkakaiba nila, actually, halos same lang sila. Pero ang pagkakaiba niya, si US silicone, mas matigas, hard siya, kumpara dun sa Korea na soft, medyo may kalambutan siya. Ang kinaganda kasi sa US silicone, once na inilagay na yung US silicone dito sa ilong natin o implant niya, mas maganda yung tindig niya. Mas maganda yung pagiging matangos ng ilong niya kasi nga medyo matigas siya. Compared doon sa Korean silicone, medyo mas malambot siya. At medyo mas mahal siya ng 10K. Kunyari, from US silicone price, additional 10K para maging Korean silicone siya. Okay? Yun. Ibig kasi ito, pag hinawakan mo siya dito, medyo matigas. Yan, matigas yan. Ayun yung tangos ng ilong ko guys. Pang 8 days pa lang ngayon.
So, totally hindi pa magaling yung sugat niya. Yun. Next question. Magkano inabot ng pagpapa-rhinoplasty mo? Rhinoplasty mo. Okay. Ang kinuha kong package, ang basic package sa Cosmed by Dr. Ferdinand Lacson is 45,000 ata. Kaya lang, may mga additional depende sa ipapagawa mo o i-recommend sa'yo ng doktor. Kasi katulad niyan, medyo mataba ako. So mataba yung ilong ko dito, parang kamatis. Nagbawas si doc dito. Yan, nagbawas siya yan. Kaya, kung tawagin nila sexy alarm, binawasan nila ito. Yan, papakita ko din dito yung picture nung before operation, kung yung binawas doon sa ilong ko. Yan. Yan. Nagbawas sila dito. At the same time, tip di pati nga, yung nagbawas sila ng taba dito. So, may additional payment yon. Bali, total of 50,000 ang binayaran ko sa rhinoplasty. Okay? Then, kung gusto mong from US silicone to Korean silicone, additional 10,000. So, magiging 60,000. Pero, dun ako sa US silicone. Kasi mas maganda daw yung tindig pag US silicone kasi nga matigas siya. Yung nga lang, pag kinakapa mo siya dito, yan, kinakapa mo. Talaga namang matigas siya, guys. Yan, matigas talaga siya. Okay. Next question. Saan ka nagpagawa ng rhinoplasty? Okay, sinagot ko na yan kanina. Bali, nagpagawa ko sa Cosmed Aesthetic Clinic dito sa may Nagtahan by John Cabading and Doc Ferdinand Lacson. Doon ako nagpa-undergo ng rhinoplasty. Sinearch ko muna siya sa Facebook, sa YouTube, kung sino yung mga doctor na one of the best doctor in terms of rhinoplasty. So, kasi alam naman natin, bago ako nag-undergo ng rhinoplasty, nanood ako ng mga YouTube channel sa Facebook. Maraming insidente na palpak ang pagkakagawa na rhinoplasty. Kung hindi man palpak, nagkaroon ng diferensya. So talaga naghanap ako ng masasabi ko. Maraming naging client pagdating sa rhinoplasty na naging successful naman ang operation niya. O ibig sabihin yung less yung hindi naman masasabing palpak. Kasi sabi once ang implant kasi depende yan sa katawan mo kung i-absorb siya o hindi. Kung ni-reject siya, obligadong tanggalin yung implant mo. Okay? Next question. Masakit po ba ang pagpapa-rhinoplasty from rate 1 to 10? 1 is yung hindi at 10 to yung pinakamasakit. Okay. During my operation, kasi may panic attack ako, may dalawang pagpipilian kayo. Yung local anesthesia kung saan gising ka, nararamdaman mo yung ginagawa sa'yo, pero wala kang sakit na nararamdaman. Okay. Ang pinakamasakit during my operation is yung pagtusok ng anesthesia. Siguro mga nasa 10 inject ang gagawin sa'yo dito. Hindi naman yung 10 injection na. I mean, siguro isang buo siyang injection na ikinalat siya sa buong ilong mo. Siguro dito, sa ilalim ng ilong mo. Siguro mga nasa 8 to 10 injection ang gagawin sa'yo. Ikakalat yan dyan. Yun ang talagang masakit. Siguro from 1 to 10, siguro 15 yung sakit. Mas masakit pa sa 10. Ganun. Pero yung mismong operation na, yung mismong inoopera ng ilong mo, wala ka talaga mararamdaman. Zero pain. Okay? Nandyan yung kinakalkal ng ilong mo, pinupukpuk na. Kasi mararamdaman mo naman na may pinupukpuk, may tawag dito. Doon sa buto mo, may pinuputol sila or inaano para pumasok yung implant o magkasya yung implant doon sa loob ng buto ng ilong mo. Binabasag nila yon. Wala kang mararamdaman. Pero, ramdam mo yung
yung galawan nila kasi may pressure yung pag ano ng kamay. Pero yung sabi mo yung sakit, wala ka talagang mararamdaman. Yun. Bali, during procedure, ang mararamdaman mo lang talaga sakit is yung anesthesia. The rest, wala ka na mararamdaman. Okay? Isa pa doon is yung pag-uwi mo sa bahay, yung unang gabi mo, kung saan wala na yung anesthesia, uminom ka na may bariatric acid, tsaka antibiotic. Yung unang gabi, o hanggang sa pangalawang gabi, talagang mararamdaman mo yung hapde, sakit ng ilong mo. Diyos ko po, halos di ka siguro patutulugin. Makakatulog ka naman, pero talagang pagising-gising ka kasi talagang masakit yung ilong mo. Lalo nung kawawala-wala lang anesthesia. Pero pang third day, okay naman na. Nakukuha na sa mefenamic acid. Okay, yun lang yun. Then may isang option pa yung kung saan naman yung patutulugin ka, may additional payment yon worth 10,000 pesos. Tulog ka, then magigisingin ka na lang nila tapos na yung operation mo. Kaya lang, during my operation, sabi ko, gusto ko patulugin na lang ako kasi may panic attack ako. Kaya lang ang nangyari kasi, kailangan palang naka 6 to 8 hours fasting ka para dun sa pampatulog. Hindi ako napag-fasting noon kasi bago yung operation, kumain muna ako dahil alam ko, after operation, mahirapan ako kumain. Kaya kumain muna ako. So, hindi ako pinayagan dun sa matutulog ako kasi hindi ako nakapag-fasting. So, dun ako sa local anesthesia. Okay? Next question tayo. Pasensya na, medyo malabo mata natin. Hindi ko nababase sa cellphone pag wala ako sa laming. Anong bawal after ng rhinoplasty mo? Okay. Sabi naman ni Doc, wala namang ganong bawal kainin after rhinoplasty. As in talagang wala. Lahat pwede mong kainin. Kaya lang, makakapit yung paghilom o paggaling ng sugat. Sa kadalasan, para mas madali gumaling daw yung sugat o maghilom agad, iwasan yung mga spicy food, malalansang pagkain, minom ng alak, soda, tsaka yung pagyoyosi. Okay? Pero yung kinalaman dun sa pag-o-opera mo, pagpapatangos mo ng ilong, kahit ano daw pwede mo naman kainin. Basta yun lang, yung sinabi ko sa inyo, yung magiging bawal kainin kasi cause na madidelay yung paggaling ng sugat is yung bawal yung malansa, bawal yung maanghang, bawal yung alcohol, tsaka soft drinks. Siguro mga after 1 week o 2 weeks, pwede na siguro. Okay. Bakit US silicone ang pinili mong kumpara sa Gore-Tex? Okay. Ang Gore-Tex kasi ngayon is yung babago ngayon compared doon sa US silicone tsaka Korean silicone. Okay. Ang Gore-Tex kasi based doon sa doctor na nakausap ko kasi before the procedure, kakausapin ka muna ng doktor. I-assess ka muna nila, tapos konting interview, magtatanong-tanong ka syempre, then explain naman nila lahat sa'yo. So, sa Gore-Tex kasi guys, ang kinaganda sa Gore-Tex, implant siya na ilalagay dito sa ilong mo na kung saan para siyang sponge. Tapos, kalaunan, yung sponge na yun, may mga butas-butas o force na katagalan, papasukan yun ng laman ng ilong mo o tissue. Sa katagalan, magiging part na siya ng katawan mo. Kasi ibig sabihin, yung laman ng ilong mo, dumidikit na siya dun sa Gore-Tex o dun sa implant. Unlike dito sa silicone, na yung silicone is permanente siya na nandito, pero once na gusto mo siyang patanggal, madali siyang tanggalin kasi hugutin lang. Unlike do sa Gore-Tex, once nagkaroon ng infection o problema or gusto mo nang ipatanggal, medyo may kahirapan. Kasi nga, katagalan, umakapit na yung laman dun sa Gore-Tex. Okay? Bakit hindi Gore-Tex ang pinili ko? Okay. Kasi, kung sabi ng doktor, based doon sa Gore-Tex tsaka US silicone, pares lang naman siya in terms of tangos. Pares lang naman din yung tangos niya. Kaya lang ang Gore-Tex katagalan, dahil nga ina-absorb siya ng katawan natin, dahil nga nagkakaroon siya ng laman o pinapasok yung para siyang kasing sponge na may mga butas-butas na pinapasukan ng mga tissue-tissue,
or mga laman-laman natin, katagalan daw, lumulubog or bumabalik sa dati. Hindi naman 1 taon, 2 taon. Hindi naman totally biglang mawawala. Para bang bigla siyang nababawasan yung tangos niya, kalaunan. Yun ang sabi ng doktor. Pero hindi naman daw lahat ng client ganon. Yung iba lang. Okay? So sabi ko, Dok, mas gusto ko na yung US silicone para in case na magkaroon ng problema, infection, mas madali siyang tanggalin. Okay? Tsaka medyo mas mahal ang Gore-Tex, guys. Doble. For example, kung yung US silicone nagkakalaga ng 40 to 50,000, ang Korean silicone is 50 to 60,000, ang Gore-Tex ay nagkakalaga ng 90 to 120,000. Depende yon sa procedure na ipapagawa mo. Okay? So, yung Gore-Tex kasi medyo bago lang, may kamahala lang, at medyo may pagkakomplikado daw gawin compare sa silicone na isasalpak lang dyan, tatayin lang ulit, tapos na. Sa Gore-Tex kasi, may special gagawin pa daw yung doktor doon. May special na procedure para isalpak doon sa ilong. Okay? Pasensya na kayo, hindi naman ako doktor para may paliwanag yung ganyan mga bagay-bagay. Pero sinusubukan ko kasi based doon sa kwento ng doktor bago ako operahan. Okay? Next question. Anong naisip mo bakit ka nagpa-rhinoplasty? Seryoso, trip ko lang. Actually, nagkalat kasi sa Facebook page ngayon yung mga Hiko nose slip ba yun? Hiko ba yun? Kasi parang napakamura, 5,000, 8,000, 10,000. Depende kung ilang trend yung ilalagay doon sa ilong mo. So sabi ko, parang nainganyo ko. Ang mura naman, 5,000, 8,000, 10,000 lang tatangos ng ilong mo. At non-surgical pa. So sabi ko, sige, try natin to, gusto ko to. Iyaya ko pa nga yung kapatid ko. So, napaisip-isip ako, nanonood ako ng mga video-video, kasi once na nagpagalaw ka na ng ilong, o tayo na, nagpahalagay ka ng hiko trend, ano na yan, hindi na siya matatawag na virgin, hindi na siya matatawag na virgin nose. In case na magpaparhinoplasty ka, mas mahal na yung price niya kasi hindi na siya virgin. Okay? Para bang revision na ang gagawin sa'yo. Mas mahal na. Siguro may mga from 50,000 magiging 80 to 90,000 ang presyo niya. Kasi naggalaw na yung ilong mo. May na-deform na dyan sa loob. Okay? So, nag-decide ako. Kala ko kasi pang matagalan yung Hiko nose slip, hindi naman pala. Para bang 1 year lang to 2 years kusa din siyang mawawala. Ay sabi ko, naggastos ako ng 10,000, baka mamaya wala pang 1 year, wala na. Di parang useless. Pero sabi naman ng kapatid ko, try mo muna para at least makita mo kung maganda yung kalalabasan. Sabi ko, hindi, sa akin lang naman, gagastos ka lang naman din lahat-lahat. Tituloy mo na, permanent mo na. Kasi mas gusto ko talaga yung magpapatangos ka lang din naman ng ilong, permanent na. At least, virgin pa yung nose ko, okay? Bakit? Ano nga pala yung virgin nose at yung tinatawag yung nagalaw na? Mas mahal kasi once na nagkaroon na ng revision o nagalaw na yung ilong mo. Kunyari, nagpa-hiko trend ka, tapos gusto mo na rhinoplasty, iba na yung rate niya, mas mahal na. Okay? Siguro may mga additional 40%, o yun nga, from 50,000 magiging 90,000 o 100,000 na siya, guys. Gaano katagal bago gumaling ang sugat sa ilong? Okay. Sabi ng doktor, 2 weeks to 3 weeks gagaling na yung sugat. Okay? Gagaling na yung sugat. Pero yung scar o peklat na naiwan dito, it takes 3 months to 6 months. Kasi may mga scar dito. Pero actually, hindi naman ganun talaga kalata yung peklat niya. Kasi talaga maganda yung pagkakagawa niya. Ito pang 8 days pa lang to, guys, ha. Pero halos hindi mo na ganong halata yung
pinagtanggalan ng tahi. Okay? Siguro depende rin sa tao yan na ano, may tao kasi na pag nagsugat talagang nagpepeklat siya. Okay? Sabi, actually, katulad nito, pang 8 days ko pa lang ngayon, medyo okay naman ang ilong ko. Pakita ko sa inyo. Halos magaling naman na. Pwede na nga maligo sabi ng doktor, after 7 days or 8 days. Basta sinabi 7 days din kinabukasan, pwede ka na maligo, pwede mo na siyang basain. Kasi nung time na pang 4th day, 5th day, 6th day, 7 days, kumaligo lang ako, hawak ko yung bidi, ganyan sa ulo, naliligo lang ako, tapos katawan. Hanggat maaari hindi bawal basahin yung ilong. Yun lang yun, guys. Okay guys, thank you. Pa-like and subscribe na rin. Sa susunod na video, try pa natin sagutin yung ibang mga katanungan nyo. Kung may mga katanungan pa kayo guys, comment nyo lang. Then sasagutin natin sa next video guys. Okay. Sana nakatulong ako sa inyo at kung gusto nyo magpa-rhinoplasty, punta lang kayo sa Cosmed. Hanapin nyo si Dr. Kabadi or si Dr. Lacson. Kita-kits, salamat!